Thomas Andre at Song Soho ay posibleng maglaban. Balayan nga yung napaka-excite na mangyayari sa arc na to dahil nalaman pala ni Mrs. Selner ang posibleng pagpasok ng Young Monarch sa Red Gate. At mukhang ito rin yung hinihintay ni Thomas Andre na magkatotoo ang prophecy ni Mrs. Selner. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan nagkaroon muna ng flashback 30 minutes ago bago nagtanong si Soho sa dalawang guild na nag-aagawan sa dungeon. Sinabi ni Soho na kaya pala mayroong buhangin na lumalabas sa gate kanina dahil disyerto pala ang lugar na ito at mukhang hindi pa nila narinig ang desert type dungeon. Napatugon si Vero na mayroon siyang nararamdamang powerful mana sa loob ng pyramid. Subalit nagtataka si Soho kung dungeon nga ba talaga ang lugar na to. Dahil bakit siya nakakakita ng mga bagay na di usual makita sa loob ng dungeon, katulad ng mga sasakyan o kahit mga barbed wire na bakod. At makikita natin dito mga lads na mayroong logo ng Scavenger Guild ang mga sasakyan. Dagdag pa ng ating bida na sa pagkakaalam niya, ang mga machine at iba pang technology ay hindi gumagana sa loob ng dungeon. Kaya napatugon si Lady Ethel na baka hindi dungeon ang lugar na to. O di kaya napasok sila sa mundo na mayroong ibang timeline na posible ang lahat. Tugon ni Vero, parang ganun na nga. Pangiting sinabi ni Soho na hindi sila magkakaproblema as long as ang original gate ay nananatili sa loob ng Shadow Dungeon. Kaya check niya muna ng saglit sa loob gamit ang Shadow Dungeon key. At napakomento si Lady Ethel na mas mabuti pa nga talaga. I-check ng Young Monarch. Subalit sa pagbalik ni Soho, nagulat na lamang lahat sa mukha ng ating bida dahil ito ay pinagpapawisan at sinabing ang gate ay naglaho. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan nagulat ang hunter na may saklay nang napansin niyang ang gate ay unti-unting nag-disappear at na-realize ng iba na baka patay na ang dungeon boss. Subalit ang kaso, hindi pa nakalabas ang hunter sa loob, kaya kailangan nila itong i-report kaagad sa emergency hotline. Subukan niyo maglaro ng Run Online Studio 4 Episode 7. Ang download link ay nasa ibaba. Maraming salamat, mga Lods. Lumipat ang eksena kung saan nakapasok na si Soho sa loob ng pyramid at nakita niya ang dalawang guild na nagbabangayan para i-take over ang dungeon. Sinabi ni Soho sa sarili na pagsamantala muna silang papasok dito sa pyramid at nagpapasalamat naman siya na mayroon palang tao sa loob at mukhang sila yung nag-drive ng mga sasakyan na nakapark sa labas. Ngunit sa nakikita niya, parang nasa ibang bansa siya dahil nagsasalita ng Ingles ang mga tao dito. At buti na lang talaga nakapag-aral siya ng salitang Ingles para pagandaan ang pagpasok niya sa college. Kaya dito'y napakamot sa ulo ang ating bida habang nakangiti na tinatanong kung saan sila ngayon. Anong lugar to? Napatingin si Rio at nakilala niya si Soho ng isang hunter. Kaya siya ay napawika na kahit ang mga taga-East ay gusto rin palang angkinin ang dungeon na to. Hindi lang ang Scavenger Guild. At napatugon naman itong si Randolph na gulo talaga to. Dumadami ang mga insekto na gustong kunin ng dungeon. Biglang naalala ni Randolph ang sinabi sa kanya ng kanyang guildmaster. At makikita naman natin dito mga lads, damit pa lang na Hawaiian polo at sa balbas na ito ay si Thomas Andre. Sinabi nga dito ni Thomas Andre na may sinabing prophecy si Granny. At mukhang ang tinutukoy niya dito mga lads ay si Mrs. Selner. At di na tayo magtataka na tatawagin niya itong lola dahil mga matatanda na ang S-rank hunter dito sa Ragnarok na nakikita natin sa solo leveling. So siguradong napakatanda na talaga ni Mrs. Selner. Na ayon daw sa prophecy, a life born of death which appeared from shattered seal will let the tomb possessing to rise the dead. Hindi ko na to tinagalog mga lads dahil napakalalim at ipapaliwanag ko na lang. And I guess dalawa lang ang ibig sabihin ng prophecy na ito mga lads. Either si Song Soho mismo ang nasa prophecy, kundi ang dungeon boss mismo ng pyramid field type dungeon. Dahil itong ang si Soho ay may kakayahan ding i-arise sa mga patay at yung life born of death ay parang tumutukoy din kay Soho na ipinanganak from King of the Dead. At ang pangalawa na posibleng tumutukoy sa prophecy ay ang dungeon boss mismo dito sa pyramid field type dungeon na may kapangyarihan kagaya ng isang Mertos o Lich type monster na isang necromancer na may kakayahang kontrolin ng mga patay. Wika ni Thomas Andre na pagkatapos daw nitong sabihin ng prophecy, isang pyramid field type dungeon ang lumitaw sa Egypt. At ang mga katagang Tomb of Egypt, the Pyramid, and the Death ay fit talaga sa prophecy na sinasabi ng matanda. Kaya itusan niya itong si Randolph na kunin kaagad ang dungeon upang makahabol pa siya sa raid kapag tapos na ang iba niyang business.
at natanong ni Randolph kung anong gagawin kapag may mangingialam na ibang guild. Nasagot ni Thomas Andre, hindi na kailangang tanungin pa. Gamitin ang scavenger way. At mukhang nakaka-excite to mga lads dahil possible na magkita o maglaban si Soho at Thomas Andre sa arc na to. Kung matatagalan bago maklear ni Soho ang dungeon na to dahil possible makakahabol pa si Thomas Andre. Sinabi ni Randolph kay Soho na bibigyan niya ito ng warning kung ito ay dumating para kunin ang dungeon. Kaya ngayon, bibigyan niya ito ng chance kung ito ay aalis kagad. Na-realize ng ating bida na isa pala talagang dungeon ang lugar na to. At sa nakikita niya, aggressive ang taong to. Kung isa talaga itong dungeon, wala siyang choice kundi kunin para i-clear ang kanyang urgent quest. Kaya sinabi niyang, what if ayaw niyang umalis? Sagot ni Randolph, simple lang naman. Papatayin kita. Kung saan kaagad nag-unleash ng atake si Randolph gamit ang kanyang espada na nagpagulat kay Essel at Gray na kahit si Ryu ay nagulat rin sa ginawa ng Scavenger Guild Captain. Subalit parang aninong biglang nawala sa harap ang ating bida na siyang pinagtataka ni Randolph kung ano ang nangyari. Sinabi ni Soho na ikaw ang unang umatake kung saan naghanda ang ating bida para pakawalan ng kanyang kamao sa bodega ni Randolph. Naisip ng ating bida kung gaano kalakas ang maibibigay niyang damage since tumaas na ang kanyang strength. Ngunit armor lamang ang kanyang tinamaan. Hindi naman siguro mamamatay ang taong to. Subalit parang natatae yung mukha ni Randolph sa sakit ng kanyang sikmura. Kaya nainis siya at binigyan niya ng isang matinding quick jab sa mukha si Soho na makikitang tumasik ang ating bida at natabunan ng mga bato sa nawas na pader. Di maipinta ang mukha ni Randolph na parang feeling niya na insulto siya. Kaya inutusan niya ang mga member na i-wipe out ang Asian Boy at ang Ashura Guild. Samantalang galit na itong si Gray at Lady Essel at sinabing sino daw ito para atakihin ang isang young monarch. Habang si Rio, wala na talagang choice kundi labanan ang Scavenger Guild. Nilapitan ni Vero si Soho upang kumastahin. Ngunit tugon ng ating bida na ayos lang naman siya. At mukhang kailangan talaga niyang lumaban sa mga kagaya niyang hunter. At ipanalo para lang i-clear ang kanyang urgent quest. Naayon pa ni Vero, mukhang ito naman talaga ang ginagawa kapag nasa raid. Talunin ng kalaban. Sinabi ni Soho na sa ngayon, ang guild na mayroong armor na siyang umatake sa kanya ay ang kanyang kalaban, kung saan kaagad ginamit ni Soho ang kanyang bilis upang makapunta sa ceiling area at magkaroon ng clear vision para direktang atakihin ang mga naka-armor na hunter. Naganli siya ng ating bida ng isang matinding sipa sa mukha kung saan nawasak ang helm armor nito at yumanig talaga ang ulo ng hunter. Subalit, nakuha pa nitong umiti at sinabing na sorpresa daw siya. Nagpalitan ng atake ang dalawa at sinabi ng hunter na hindi daw niya akalaing ang isang weak hunter from Asia ay nagawang makipagsabayan sa Scavenger Guild at dapat maging masunurin daw ito sa mga malalakas kagaya niya. Napaisip ang ating bida na sinubukan niya itong in-knock-out kanina. Ngunit masyadong matigas ang hunter na to. Kaya naisip niyang ayos lang kaya kung gagamitin niya ang technique na ginamit niya para pabagsakin ang Arachne Spider Boss, which is ang Roller Authority Punch, na nagdadalawang isip siya na baka mapatay niya ang taong to. Gagamitin na sana ni Soho ang kanyang Ruler Authority Punch, subalit biglang nag-interfere si Karen Esteserio kung saan tumambling ito sa itaas at kaagad binawian ng buhay ang Scavenger Guild Hunter. Bagsak ang Hunter dahil direkta niya itong inatake sa leeg kaya nagpapasalamat ang ating bida. Wika ni Rio, nakita daw niya ang skills ni Soho nung naiwasan nito ang atake ni Randolph. Pero nakita rin niya kanina na nagdadalawang isip din ito na baka makapatay ng isang hunter. Paliwanag ni Rio na bilang isang hunter, hindi lang magic beast ang kanilang kalaban. Dapat nilang protektahan ang kanilang sarili sa mga mapanganib na traidor at mga false ranker. Napaisip ang ating bida na akala niya maraming beses niya nang nairesolba ang kanyang sarili dahil handa siyang makipaglaban para sa kanyang buhay. Ngunit hindi pa pala at hanggang ngayon hindi pa niya ramdam na kailangan niyang pumatay. Kahit nakalaban niya ang Hyena Guilds, madali lang niya itong natalo dahil magkaiba ang kanilang lakas. Subalit hanggang saan magpatuloy ang ganitong sitwasyon? Sitwasyon na pwede siyang mamatay kung hindi siya papatay at ang sitwasyon na di niya kayang maprotektahan ang mga mahahalagang bagay sa kanyang buhay kung hindi niya kayang pumatay. Hindi niya kayang itago ang ganoong klaseng sitwasyon sa mundo ng Catalysm. Nakalimutan niya ang bagay na ito since nakatuon ang kanyang isipan sa pag-level up. Kailangan niyang itapon ng ganoong klaseng pag-iisip na meron siya nung wala pa ang Catalysm. At yan ang dapat niyang gawin kung gusto niyang manalo sa laban against si Lee Min Song. Pangiting nagpakilala ang hunter na siya si Ryo Sing.
from Ashura Guild at sinabing pareho silang nagkaroon ng ganitong sitwasyon dahil sa Scavenger Guild. How about gagawa sila ng alyansa? Subalit isang hunter from Scavenger Guild ang bigla na lamang lumitaw sa likod ni Rio kung saan napansin din ni Rio ang nagbabagang kamao ni Soho na biglang dumaan sa gilid ng kanyang mukha at makikita natin dito mga lads ang kamao ni Soho na nababalutan ng Ruler Authority. Kaya parang speed of light na dumaan si Soho sa gilid ni Rio upang pakawalan ang napakatinding suntok kung saan bagsak kaagad ang hunter in just one hit. At sinabing, hindi na ako magdadalawang isip pa. Nag-level up ang Ruler Authority at hindi may guhit ang mukha ng hunter dahil basag ang buong mukha nito. Kaya napaisip si Randolph sa lakas ng ating bida dahil muntika na nitong mapatay ang isang birang tank in just one hit. Kung saan nagpakilala kaagad ang ating bida na siya si Song Soho from Korea at gusto niyang makipag-alyansa. Dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!